Alam kong madami ang nag-aabang ng OKC versus Spurs, pero reminder lang, may laban pa sa East. Dahil kasado na din ang Eastern Conference Finals matapos talunin ng Cleveland Cavaliers ang number 1 seed Detroit Pistons sa Game 7 ng kanilang serye. Maganda din pagkwentuhan tong Detroit Pistons, pero next episode na lang. Dito muna tayo sa Cleveland Cavaliers versus New York Knicks. Unlike sa West, walang top 2 seeds na natira sa East dahil ang 3rd seed Knicks at 4th seed Cavs ang last 2 teams na maglalaban para makapasok sa NBA Finals. Ang New York Knicks ay may dominant 8-2 record ngayong playoffs. 4-2 versus Atlanta at sweep 4-0 naman against Philadelphia. Galing na din sila ng conference finals last year kaso nilaglag ng Indiana Pacers sa Game 6. Pero ngayong taon, halos wala namang nagbago sa core lineup nila. Pero sa supporting cast, dinagdag nila dyan si kababayan Jordan Clarkson at dalawang defensive player na sina Jose Alvarado at Jeremy Sohan. At syempre, ang kanilang bagong coach Mike Brown. So kumpara last year, mas mabilis at umiikot na ang bola ngayon. Mas fluid ang offense ng team at medyo dangerous na ang spacing nila. Plus 20.3 ang net rating nila sa first 10 playoff games. Kung hindi ka pamilyar doon, basta mataas yon para sa playoff basketball. May 51.7 ang kanilang field goal percentage at best 40.8% from 3-point line as a team. Ang bigat nun. May game pa versus 76ers na kumana sila ng 25 3-point shot. Tabla yon sa mga pinakamadaming tres sa isang playoff game. Yung top scorer ng team na si Jalen Brunson, mas lalo pang nag-improve. Madalas pa din yung bola sa kanya pero marunong na siyang maglaro off-ball ngayon at hindi na puro isolation lang o yung hero ball. Kaya mas unpredictable na ang offense ng Knicks. May Karl Anthony Towns pa na kayang mag-stretch ng floor dahil sa kanyang outside shooting na I'm sure malaking bagay yon versus Cavs since mabigat sa loob yung Mobley at Jarrett Allen. So kung mahihila ni Towns palabas, isa man sa mga yon, malaking space na yon para sa mga aatake sa pinta. Pero hindi lang pure offense ang Knicks, elite defensive team din sila dahil napapaligiran sila ng 3-and-D players like Mikal Bridges, OG Anunoby at Josh Hart. Nadagdagan pa sila ng solid veteran scorer na si Clarkson at defensive pieces tulad nila Alvarado at Sohan. So mapa starter o bench, hindi sila kukulangin dyan. Imagine, 6 na Knicks players ang above 40% from 3 among rotation guys. Kaya tingin ko, hindi magandang idea kung ido-double team si Bronson kasi automatic na may mo-open silang shooter. At ngayong playoffs, madami silang laban na natapos na meron silang 25 plus points na lamang sa kalaban. Imagine yung sa Game 6 nila versus Hawks, papunta ng senior citizen, 51 points naman ang lamang. Yan ang mga numero na nagsasabing iba na ang Knicks ngayon dahil I'm sure meron pa ding mga nag-iisip na sa simula lang naman yung mga yan, masya-short ulit yan, o ganyan din naman nung nakaraang taon. O wala pa naman kasi silang nakalaban na malakas. Pero kung nanonood ka talaga ng laban nila ngayong playoffs, masasabi mo din na parang mas delikado ng kalaban ang New York ngayon. Habang ang Cleveland Cavaliers, ang 4th seed sa East, ay muling magbabalik sa conference finals mula noong 2018, 8 years ago. LeBron James era pa yon, na tumagos pa sila noon sa NBA Finals. Same with James Harden. 2018 din huling nakaabot sa conference finals kasama ang Houston Rockets pero natalo sa Warriors sa Game 7. Habang si Donovan Mitchell, ito pa lang ang unang conference finals niya. Pero bata pa naman siya, okay lang yan. Sa lineup naman, kumpara last year, ayun, big addition nga sila James Harden, Thomas Bryant at dalawang defensive guard ni sila Dennis Schroeder at Keon Ellis. Mostly ng points ng team nanggagaling pa din kay Donovan Mitchell na meron ngayong 25 points per game. Si Harden nawala na sa prime pero importante pa din lalo na sa pick and roll at playmaking. Pero isa sa mga importanteng advantage ng team ay ang pagkakaroon nila ng twin tower sa ilalim. Si Mobley isang elite help defender, switchable big at mabilis para sa size niya. Si Allen naman rebound machine, solid rim protector at lob threat. Malamang mapapadami na naman ng oh my god si Karl Anthony Towns sa mga to. Pero unlike ibang teams na puro transition, ang Cleveland komportable sa mabagal na laro.
Pero para matalo ang team na katulad ng Knicks, kailangan talaga nilang gamitin ang size nila, pagurin ang frontcourt ng Knicks. Kailangan din nila maging physical buong serye, i-dominate ang paint dahil although madami ding shooter ang Cavs, tingin ko kung makikipagsabayan sila sa pagtira ng madaming tres, parang dihado sila sa Knicks sa ganung aspeto. Sa mga betting odds, liyamado pa din ang Knicks sa mata ng mga mananalpak. Galing ang Cavs sa dalawang serye na umabot ng Game 7. Mas well-rested ang Knicks. Nasa Knicks din ang home court advantage. Sa mga road games pa naman ng Cavaliers ngayong playoffs, 2-5 lang ang record nila. Mas ganado ata sila sa home court nila. Isa pa, maraming perimeter defender ang Knicks na pwedeng ibato kay Donovan Mitchell. Pwedeng magpalit-palitan sila Hart, Anunoby at Bridges, pero lamang naman ang Cavs sa inside presence. Sa regular season, 3 beses nagharap ang dalawang team na to. 2-1 para sa New York. 2 sa 3 ang naipanalo ng Knicks, pero sa dalawang yon, wala pa si Harden sa Cavs. Matapos ma-injured sina Jason Tatum at Tyrese Haliburton noong nakaraang playoffs, nasa prediction naman talaga ng mga analyst na Knicks at Cavaliers ang magkikita sa East Finals. At yan, nagawa naman nilang dalawa. But anyway, although labang ang Knicks sa papel, sa odds, sa mga stats, I'm sure hindi ito magiging madali sa kanila. Isa lang sa kanila ang papasok sa NBA Finals. So, tingnan natin kung muling makakabalik ang New York sa NBA Finals matapos ang 27 years o gugulatin tayo ng Mitchell-Harden duo para ibalik ang Cleveland sa big stage. Sino sa tingin mo? Comment ka naman sa baba at baka naman i-share mo pa to. Pakisubscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.